Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Good morning mga ka-EBN! Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo! Mula po dito sa EBN Broadcasting Network, Legazpi Albay! Ito po ang inyong lingkod, si Sir Dudes, sa programang Get Involved! Pasensya na po mga ka-EBN kasi matagal-tagal tayong di nagprograma. Matagal po tayong di nagkasama-sama. Kasi nga po, alam mo na po, meron po tayong nararamdaman. Pero okay na po mga ka-EBN. Ayan. Hoy Pilipino, magising at
Kumusta po kayo? Ang lakas na iyong tinig, yeah, involved sa programa ang giting kay Seduce. Ngayon mga ka-ABN, pag-usapan po natin mga ka-ABN yung, sabi ko nga, yung anti-political dynasty bill na sabi natin, matagal na yan na hindi pa po talaga na ipapasa yan mga ka-ABN. Ha? Kung bakit yan, na bagay na yan, ay hindi basta-basta na ipapasa. Ay handa. Maraming mga rason, syempre, makikita natin mga ka-ABN na itong nangyayari sa ating politika, di ba? Na kung titingnan natin na halos hindi maipasa-pasa yan kasi nga ang nakikita ko diyan yung gumagawa ng batas na ito, bakit maapektuhan yung kanilang mga personal interest. Interest na kasi yun, di ba, mga ka-ABN? Ha? So, yun ang aalamin natin ngayon, ha? Na kung bakit po sinasabi natin na talagang hindi po ito basta, sabi nga natin, maipasa-pasa itong bagay na ito. Ano? So, bakit nga ba, mga ka-ABN? Sabi ko nga, ang political dynasties, mga ka-ABN, alam naman natin yan na matagal na yan, ilang dekada na yan na namamayagpag ang dynastiya ng isang makapangyarihang pamilya, maging lokal, distrito, probinsyal, hanggang pumataas po yan sa distrito, ano pa, senador, yan, tapos hanggang presidente po, mga ka-ABN. Balita ay dakarating. Kung sa akin mga ka-ABN, talagang, sabi ko nga, it's high time na talagang iyan ay bigyan ng pagkakataon na talagang maipasa na yan. Kasi nga, isa po iyan sa sabing rason kung bakit ang ating ekonomiya ay mahina. Ang ating serbisyo mahina at palaging namamayagpag ang korupsyon. Ngayon, di ba, nababalitaan natin na halos ilang mga, sabi natin na mga nagdaan ng mga eleksyon, tapos nanalo, mga namamayagpag pa rin ang mga pamilyang nasa kapangyarihan at sabi natin, sila pa rin ang andyan. Kaya nga, kung ito, sinasabi natin na talagang mapasa ito na anti-political dynasty bill, ay sigurado pong mabibigyan ng pagkakataon yung mga bago na meron ding kapangyarihan or meron ding kakayahan na ipakita ang kanilang mga ang kanilang pamumuno, lalong-lalo na yung mga baguhan sa politika at talagang sinasabi natin tapat sa mga sa kanilang susumpaan or sinumpaan na posisyon. Ano? Iyon ang dapat nating ibigyan ng pansin sa ngayon. Programa ang giting kay Seduce. Balita ay Kasi nga mga ka-ABN, talagang kailangan na talagang iyan maipasa. Lalong-lalo na magkakaroon na naman ng election, di ba? Election. This coming 2028. So, ano ang mangyayari kung hanggang sa ngayon hindi pa na ipapasa po yan? So, paano ba yan? Kung sabihin natin mga ka-ABN, ayaw ng mga politikong ito, mga mambabatas na to, na ipasa ang anti-political dynasty bill kasi nga meron silang personal interest na talagang
gusto nilang sila dyan ang palagi namamayagpag. Dyan sa Senado, makita mo na lang, magkakapatid. Ha? Di ba? O, ilan dyan magkakapatid? Ang dyan. O, sa Kongreso. Di ba? Lahat. Dito sa ating sa distrito, sa probinsya, sa lokal, kahit nga sa barangay. O, di ba? Ano ang dapat nating gawin, mga ka-ABN, na para yan ay talagang maipasa na yan kahit wala sila? Ang tanong, pwede ba yan? Pwede bang ipasa yan kahit walang mga sinasabi nating pagpapasa ng mga ating mga mambabatas? Di ba? Ano kaya sa tingin nyo, mga ka-ABN, na kung pwede nating gawin dyan sa mga bagay na yan? Di ba? Ay ako, sabi ko sa inyo, na dapat iyan ay gawin na bago pa mag 2028 election, kasi malaking bagay itong 2028 na kung saan makikita naman natin kung hindi pa maipasa yan, naku, marami po pong mga politiko na talagang yun ang mamamayagpag ulit. Pero sabi nga natin, lesson learned, mga ka-ABN. Lesson learned. So, meron ding, meron isang organisasyon, civic organization ata kung hindi ako nagkakamali, na talagang nagpupush na itong anti-political dynasty bill na ay talagang maisabatas na talaga po ito. Lalong-lalo na, mga ka-ABN, yung tinatawag nating yung isang bayan lang ba? Nakalimutan ko. Basta meron po niyan, mga ka-ABN, na talagang kailangan talagang sila ay desidido sila na sabi natin, maisabatas mismo na ang tao na mismo at magpapapirma sa mga mismo sa mga tao. Merong porsyento yan, kung ilang porsyento. May 3%, may 10% na para mapirma. Pag yan napirma nakuha ang ganyang pagpapapirma na petisyon, so sabi natin, pwede na. Pwede na po yan mangyari. So, sana, yung mga hinihingi natin, mga ka-ABN, na mangyari, talagang dapat mangyari po yan. Kasi, kahit naman ako, bilang ako isang politiko, na talagang nagpapasasa sa kayamanan ng bayan, na walang nagko-question sa akin. Sabi natin ako, bilang isang politiko, corrupt ako. Sasamantalahin ko na ang pagkakataon na nasa posisyon pa ako. Di ba? Ganun, kung titingnan mo lang, ang akala mo, ganun lang titingnan natin, mga ka-ABN, Pero, sabi nga natin, di mo alam na talagang kinakain na nila ang ating buwis. Kaya, ngayon, namamayagpag pa rin ang korupsyon. Pero, ang akala mo, ay, wala akong alam dyan. Mahilig sila ay, wala akong alam dyan. Politika lang yan. Sinisiraan lang ako. Ganyan ang mga linya ng mga politiko, ng mga opisyalis sa gobyerno, na ang akala mo, malinis na malinis sila. Pero pag talagang inimbestigahan mo, talagang positive. Gigising sa bansa, makisa, magyalan, makiba. Marami na makikita naman natin, mga ka-ABN, sa social media, na kung sino-sino Sa bawat ang mga involved sa ganoon. Lalo na sa flood control project anomaly. bansa'y Ayan, atin. diba? Hanggang sa ngayon, pinapanagot pa nga. Karapatan. Hindi na ako magpapangalan, mga kaibigan, kasi
alam nyo na kung sino yun, ano. Kahit nga yung, meron pa nga yung Solar Ghost Project. Hoy Pilipino, magising. Di ba? Oh, ayan naman, dyan sa Taguig. Sino na naman dyan sa Taguig? Involved. Na talagang involved naman na politiko, nasa Senado pa. Parating. Senador siya. Kaya tayo po, mga ka-EBN, ay sabi nga natin, mag-ingat-ingat po tayo ng ating mga leader na kukunin sa susunod. Lalong-lalo na itong 2028 election. Na kailangan natin ang leader na bago, tapat, walang bahid na corruption, at walang sinasabi natin na nasa political dynasties. Ano? So mamaya pag-usapan pa natin itong mga bagay na to pagkatapos lang ng komersyal. Daragoy na Home Depot, filling homes, fulfilling lives. Hey! 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 Whoa! Hey! Hey! Come on everybody! Daraga Home Depot, the home of quality and affordable appliances, gadgets and furniture. Kung kalidad ang hanap mo, tara na pumunta rito. Presyong abot kaya siguradong panalo. Refrigerators at washing machine, rice cooker, TV, lahat ay complete. Water dispenser, electric fan, amplifier, set at speakers na world class. Lahat ng kailangan mo sa bahay, dito mo na matagpuan. At magandang serbisyo, kasama sa bawat tahanan. Daraga Home Depot, the home of quality and affordable appliances. Gas and furniture, lahat ng pangarap mo'y narito. Cash o installment, COD pa. Shopping mo'y mas pinadali pa. Cash, Gcash, cash transfer, credit card sa Daraga Home Depot. Welcome ang lahat. Cellphone, laptop, tablet at printer, madaling i-finance para sa kailangan mo'y nasa amin na kalidad at tibay na mapagkakatiwalaan. Daraga Home Depot ang tamang destinasyon. Kimantong Maroy, ginubatan tayo San Manito, Santo Domingo, at sa Sorsogon naroon din kami kumapagkat. Malapit sa iyo lagi. Daraga Home Depot, filling homes, fulfilling lives. Okay mga ka-EBN, back to our program. Nawalang sounds. And sabi nga natin, bakit ganoon ang nangyayari sa ating political system sa atin? Na sabi nga natin sa kasalukuyang sitwasyon sa Pilipinas, 7 sa bawat 10 gobernador may kamag-anak na politiko. 5 sa bawat 10 kongresista may kamag-anak na kapwa mambabatas o lokal na opisyal. Babanpaya. Sa ilang lalawigan, iisang pamilya na lamang ang nagpapalitan ng pwesto sa loob ng 30 hanggang 50 taon. Pag-usapan. Kaya, mga ka-EBN, halos walang pagbabago. Dahil parehong pamilya ang nagpapatakbo ng gobyerno. Kay Sadus, balita ay dakarat. Ano ang sinasabi ng konstitusyon? Diba? Article 2, Section 26 of 1987 Constitution, Unan kalus. dapat tiyakin ng Estado na ang pagkakapantay-pantay ng pagkakataong makapaglingkod sa bayan. Libat sa At ipagbawal ang mga politikal na dinastiya ayon sa maaaring itakda ng batas. paglalan. Malinaw na utos ng konstitusyon, ngunit kailangan ng batas mula sa Kongreso
upang maisakatuparan. Balita ay dakarating. 36 years na ang lumipas, hindi pa rin naipapasa ang batas na ito, mga kaibigan, ang tagal-tagal na. Ano? Kaya sa madaling salita, ang Kongreso ay hindi sumusunod sa konstitusyon. Involved. Dahil nga, labag ito sa sarili nilang kapakinabangan. Ang ating pamahalaan. Ekonomiya. Ano ang mangyayari kung maipapasa? Karapatan ang mamamayan. Siyempre, halimbawa, kung mabuti, mas maraming bagong mukha ang makakapasok sa gobyerno. No, magising Kung hindi naman maipapasa, pada parehong pamilya, sabihin natin, parehong pamilya na lamang ang magpapalitan ng pwesto. balita ay dakarating. Sa mabuti, hindi na namamana ang pwesto. Kung hindi na naman maipapasa, nagiging pag-aari na ng pamilya ang kapangyarihan. Sa mabuti, mas maraming pagkakataon ang ibang kakayahan. Gurigat sa Kung hindi naman maipapasa, walang tunay na pagbabago, parehong sistema. ating ungyan lala. At mas sa mabuti, mas malapit sa tunay na demokrasya. Ang lakas ng iyong Kung hindi naman maipapasa ito, patuloy na naiiwan ang taong bayan, mga kaibigan. involved. Pilipinas. Toklan Kaiser Guts. Kaya nga, ang batas na ito ay hindi na naipapasa dahil ang mga kinakailangang magpasa nito, Amang kikis. sila mismo ang nakikinabang na wala itong batas hanggat hindi napipilitan ang Kongreso mula sa taong bayan. Lipang Mananatili itong o silang pipilitin ang sarili nilang kapangyarihan kaysa sa kapakanan ng bayan. ang mamamayan ay ipaglalaban. Katotohanan Kaya nga, Sir Dudes, paano ba? Paano ito mapipilitang maipasa? O ano ang magagawa ng taong bayan? kas na iyong tinig. Yeah, involved sa programa. Siguro mga ka-ABN, sa akin yung dapat, sabi nga natin, paano ito mapipilitang maipasa? Ano? Ano ang magagawa ng mga taong bayan? Una dyan siguro, nakikita ko mga ka-ABN, yung direktang pagpapasa ng batas. Sabi natin na People's Initiative. Sabi ko nga kanina, di ba? Sa Ito ang pinakamalakas na sandata ng taong bayan. so'y gurigat sa pagkain. Ayon sa Batas Republika 6735 at konstitusyon, may kapangyarihan ang taong bayan na direktang magpanukala at magpatibay ng batas. Magising Hindi na kailangan ng Kongreso. ang lakas. Ano ang kailangan? Involved sa Pirma ng hindi bababa sa 10% ng lahat na botante sa buong Pilipinas. Toklan Kaiser Guts. Humigit kumulang 6.9 milyon na pirma. At ito pa, may 3% na pirma mula sa bawat distrito sa buong bansa. Involved kasama si Sir Dirt. Kapag nakuha yan mga kaibigan, papasa sa publisito kung saan botante ang magpapasya, hindi na mga senador. Ang mamamayan ay ipaglalaban. Katotohanan lamang ang pag-uusapan.
ginagawa na ito ngayon, ano? Ibig sabihin, sa ngayon talaga, ginagawa na ito ng mga kilusan na tinatawag na itong sinasabi ko kanina, yung dapat isa lang. Dapat isa lang, naglalayong mangalap ng 7 milyong pirma hanggang Oktobre 2026 upang isulong ang tunay na batas kontra dinastiya sa pamamagitan ng People's Initiative. Sa hapak ay handa. Pangalawa, yung gamitin ang boto pinakamabisang paraan. Nahinlaat ang katanungan ating Ang takot na matalo sa halalan ang tanging makapagpapatakot sa kanila. Hoy Pilipino. Sabi natin, huwag iboto ang kamag-anak ng nanunungkulan. Tinig Kahit gaano pa kabait o kagaling. ang Ha? giting. Mga kaibigan, tanungin ang bawat tumatakbo. Get involved. Pilipinas. Talk lang guys. Ipapasa mo ba ang batas kontra dinastiya? Kailan? At isulat ang kanilang sagot. At ito pa, mga kaibigan, huwag iboto ang mga tumatanggi o nagpapaligoy-ligoy sa tanong na ito. This is the dirt. Na para bang ibig sabihin na umiiwas sa mga ganoon, Ting pamahalaan. sa mga ganoong linyahang tanong. Iyang Diba? bansay. At ito pa, yung suportahan lamang ang mga tapat na nangangakong ipapasa ito. Paglalaban At tuparin. lamang ang pag-usapan. Hoy Pilipino, magising at makinig, ipadama. Kapag nakita nilang talagang matatalo sila kung hindi ito ipapasa, doon lang sila kikilos. Balita ay dakarating. Excuse mga kaibigan ha. Lusugan ang pamiya. Sapat bang pagkain sa hapak ay handa? So'y guligat sa pagkain. Ating unahin lahat ang katanungan ating sasagutin. Ito, sabi nga, Ting uyan lalang. Hoy Pilipino, magising at sumulat sa inyong mga senador at kongresista. Diba? makibal sa programang inggiting. Tanungin, bakit hindi mo pa ito ipinapasa? Get involved. Ano ang iyong tiyak na hakbang? Talk lang guys. Tanungin sa publiko at sa radyo. Huwag hayaang makaiwas. Ibalita sa lahat kung sino ang nagpapabagal, pangalaran sila. Programang gigising sa bansa. At gamitin ang radyo at social media, ipaliwanag sa bawat pamilya kung bakit mahalaga ito. At humingi ng sertifikasyon bilang urgent sa Pangulo upang mapabilis ang pagpasa. Diba? Mga ganong paraan, mga kaibigan. At sabi nga, yung panukala sa kataas-taasang hukuman, isa pa ito. Mamamayan ay ipaglala. Alam natin mga abogado mula sa UP at iba pang grupo ay nagpetisyon na sa Korte Suprema upang utusan ang Kongreso na ipasa ito. Iyong Dahil labag sa konstitusyon ang hindi pagkilo sa loob ng mahigit 36 years. Yan. Ngunit ang korte ay walang kapangyarihang gumawa ng batas. Maaari lamang utusan ang Kongreso. Kailangan pa rin ang Kongreso ang kumilos. sapat bang Sabi nga, buod ang tunay na lakas ay nasa taong bayan, mga kaibigan. Ano? pagkain ating unahin? Itong People's Initiative, mga kaibigan, na dapat ang matapos na magpapirma sila, dapat
dapat gaano nga kabilis. Sabi natin 6 to 12 months kung may pirma na. O yan, boto sa halalan. Sabihin natin hanggang 2028 halalan yan. Ano? At pagsulat at paghingi. So kapag naramdaman nilang matatalo, yan. At siyempre sa Korte Suprema naman, hindi tiyak, walang garantiya. Kaya napaka-importante po yung People's Initiative. Ano? Ito ang programang gigising sa bansa. Magkisa, magyalam. Sa madaling salita, hindi maipapasa ang batas kung aasa lang tayo sa Kongreso, mga kaibigan. Ang tanging paraan ay kilos ng taong bayan. Magtipon ng pirma sa pamamagitan ng People's Initiative o kaya ay hindi iboto sa susunod na halalan ang sinumang ayaw itong ipasa. Doon lang sila matatakot at kikilos. Ano? Kaya ano ang magagawa mo ngayon? Diba? Alamin kung sino ang dapat isa lang o katulad na kilusan. Pwede ka rin sumali. Sumali ka. Diba? Yan. Kapag may dumaan na pagpipirma, pumirma ka. Sabihin sa pamilya at kaibigan, huwag iboto ang dinastiya. Tanungin ang iyong kinatawan. Kailan mo ipapasa ang batas kontra dinastiya? Ang kapangyarihan ay wala sa Kongreso. Ha? Nasa atin ito. Ating unahin lahat ang katanungan ating sasagutin. Papakay ating ungyan lahat. Sabi nga, dapat isa lang. D1L ang kilusan at paano sumali. Ang lakas Kung gusto natin sumali sa ganito na magtulong sa pagpapapirma na dapat maka 10% sa buong bansa para sa pagpapapirma para magkaroon ng referendum at ito nga sa 3% naman sa bawat distrito, di ba? So sino ang mga pinuno at pasimuno sa kilusang ganito? Ang kilusan ay tinatawag na dapat isa lang. D1L movement na isang coalition ng mga grupong pangsibiko, pangrelihiyon at pangnegosyo. Inulunsad noong May 8, 2026. Alipang ating Mga pangunahing pinuno, siyempre andyan si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, tagapangulo, pangunahing tagapagsulong. At dating COMELEC Commissioner Louis Tito Guia, tagapanguna sa proseso. At Father Robert Reyes, yung sabi nating running priest, tagapanguna ng Clergy of Good Governance. Attorney Alex Lacson, tagapagtatag ng Kontra Dinastiya. programa Attorney Carlo Africa, tagapagsalita ng D1L. Carlo Abadines, simbahang lingkod ng bayan. Attorney Erin Aguila, petitioner ng People's Initiative Coalition. Sumpanglit Mga kasamang grupo sa coalition, isang bayan, simbahang lingkod ng bayan, Clergy of Good Governance, Kontra Dinastiya, Makati Business Club, Ateneo Human Rights Center, Catholic Educational Association of the Philippines, at marami pang iba. ating ungyan lalang. Hoy Pilipino, magising at makinig. Ano ang kailangan hangarin, mga kaibigan? Makalikom ng 7 milyon na pirma or 10% ng lahat ng rehistradong botante hanggang October 2026. Ang batas na isinusulong, hindi higit sa isa lamang bawat pamilya ang maaaring humawak ng pampangulong posisyon at isa sa lokal na posisyon. Saklaw hanggang ika-4 na antas ng kamag-anak kasama na ang pinsan. Kapag naipasa, isa sa ilalim sa plebisito kung saan taong bayan na buboto kung magiging batas ito. Hindi na kailangan ang Kongreso, mga kaibigan. Ano? Yan. Ekonomi Paano sumali at makatulong? Pumirma sa petisyon. May mga pumipirmang
pumipirmahang lugar na itinatag sa bawat distrito, Totohan. sa mga paaralan, simbahan at gusalin ng pamayanan. Hoy, Sa ngayon, papel na pirma ang tinatanggap. Sinusuri pa ng COMELEC ang online na pagpirma. Kailangan ikaw ay rehistradong botante dali ng iyong voter's ID o alinmang ID na may pangalan at tirahan. Maging voluntaryo, makipag-ugnayan sa kanila, bibigyan ka ng tamang pagsasanay at gabay kung paano mangalap ng pirma ng wasto at ayon sa batas. Maaaring maging kolektor ng lagda sa inyong barangay, paaralan o simbahan. so'y Makilahok sa National Signing Days na kanilang itinakda. gumanungan ating Siyempre, ikalat ang impormasyon. Ano mga kaibigan? Ibahagi sa pamilya, kaibigan at sa radyo, social media kung ano ang layunin. Sabihin sa iba kung saan at kailan maaaring pumirma sa inyong lugar. iyong tinig. Sabi nga, sumali sa mga lokal na kababayan, makipag-ugnayan sa inyong parokya, paaralan o samahan. Marami na ang nakikipagtulungan, lalo na sa mga paaralang katoliko sa buong bansa. Ano? So, paano makipag-ugnayan? Hanapin sa Facebook, dapat isa lang o D1L Movement. Sa kanilang website o pahina, makikita ang listahan ng mga pumipirmang lugar at paano maging voluntaryo. Maaari rin na lumapit sa inyong parokya o simbahan. Ating Marami na ang kasama sa kampanya. iyang bansa'y ating baban. Sabi nga, ang taong bayan mismo ang gagawa ng batas. Mamamayan Hindi na hihintayin sa Kongreso. ng lamang Pinamumunuan ng mga respetadong hukom, abogado, simbahan at grupong pangsibiko. magising. Layunin, 7 milyong pirma hanggang October 2026, mga kaibigan, ha? Tandaan yan, ha? So, makakatulong ka sa pamamagitan ng pagpirma, pagboluntaryo, pagkalat ng impormasyon. Hanapin lamang ang dapat isa lang sa Facebook o lumapit sa inyong simbahan, paaralan, doon kayo sasabihan kung saan at kailan maaaring pumirma. Diba? So sabi nga natin, ano ang impact nito kung ito ay maipapasa? Ano ang epekto nga, sabi mga kaibigan? So sabi nga natin, maipapasa ang tunay na batas kontra dinastiya. Hoy, Pilipino. Mas maraming bagong mukha sa gobyerno. Ang Tinatayang mahigit 5,000 na pwesto sa buong bansa ang mabubuksan dahil hindi na pwedeng sabay-sabay ang magkakapamilya. Yan ang advantage na sinasabi natin na naka-IBN, ano? At hindi na namamana ang pwesto. Hindi na pwedeng ipalit agad ang asawa o anak pagkatapos ng termino. Mas maraming pagkakataon ang mga ordinaryong mamamayan, kabataan, kababaihan, magsasaka, manggagawa na makapasok sa gobyerno. Ano? Ayan. At isa dyan yung sinasabi natin, walang nagmamay-ari ng buong probinsya o lungsod. ekonomiyang bansa. Hindi na pwedeng gobernador equals tatay, kongresista equals nanay, mayor equals anak. Totohanan lamang. Diba? Sabay-sabay na hawak ng iisang pamilya ang lahat. At Hindi na sila makakasundo sa puso sa paggamit ng pundo ng bayan. Magkakaroon na ng tunay na pagsusuri at pagbabantay sa isa't isa. Ayon sa mga pag-aaral kung saan dinastiya ang namumuno, mas mabagal ang pag-unlad. Mas maraming katiwalian, mas kaunti ang serbisyo. hapak ay Kapag naipasa nga, mga kaibigan, hindi na pwedeng kontrata ng gobyerno ay ibigay sa kamag-anak na walang kompetisyon. Mas maraming pondo
pundong mapupunta sa tunay na proyekto, kalusugan, paaralan, kalsada, at tubig. At makinig Hindi sa bulsa ng iilan. Get involved sa programa Inggiting kay Sodus balita ay dakarat. Siyempre, pag ganun mga ka-EBN, balik sa tunay na demokrasya. Ang ibig sabihin ng demokrasya, pamumuno ng marami, hindi ng iilang pamilya. Ngayon, 7 sa 10 gobernador, 5 sa 10 kongresista ay galing sa iilang pamilya. Kapag naipasa, ibabalik ang kapangyarihan sa taong bayan. Hindi na sa pamilya. Hindi na nagpapasa ng pwesto na parang mana. Hindi na pwedeng tapos ng aking termino. Bansay Anak! Ikaw naman! Ikaw nang tatakbo sa pwesto ko. ang mamamayan. Ipinagbabawal ang pagpapalit-palit ng pwesto sa pamilya. Hoy Pilipino, Kung ang batas ay mahina lang, katulad ng naaprubahan sa Kamara, mag-involve sakop lamang hanggang 2nd antas, kaya pinsan, tito, tiyo, tita, bayaw, hipag, lusot pa rin. No? Pwede pa rin magpalitan ng pwesto. Pagkatapos ng termino, parang mana pa rin ang kapangyarihan. Ibig sabihin, mukhang batas kontra dinastiya, pero pinayagan pa rin talaga. sa pagkain. Ating unahin lahat ang katanungan ating sasagutin. Grab papakain, ating ungyan lalang. Hoy Pilipino, magising at makinig. Ipadama ang lakas ng iyong Kaya mga kaibin, kung maipasa ang tunay na batas ng D1L na ito nga, dapat isang bayan lang, bawat pamilya, isa lang sa pwesto. Kung mananatili ang mahinang batas, pwede pa rin ang pinsan at kamag-anak. Tingnan mo ba yan? Di ba? manggigis. Kung kung maipasa ang tunay na batas ng D1L ng dapat isa lang, hindi na pwedeng ipamana ang pwesto. Alipang Pero kung mananatili ang mahinang batas, siyempre pwede pa rin magpalit-palit ng pamilya. iyang bansay ating babantayan. Karapat Sabi nga, bubuksan ng 5,000 plus na pwesto sa iba. na botohanan lamang ang Pero kung sa dinastiya politikal, parehong pamilya pa rin ang nasa kapangyarihan. paking at makinig. Kung ito naman maipasa, mas maraming bagong muka at pagbabago. Sa programa Kung mananatili, walang tunay na pagbabago. Inggiting. Kung maipasa, mas mahirap magnakaw at magtago ng katiwalian. Kung mananatili, madali pa rin magtakipan ang magkakamag-anak. Sugat Iya. pamiya. Sapat bang pagkain sa hapak ay Sa madaling salita mga ka-ABN, kung maipapasa ang tunay na batas, hindi na pag-aari ng ilang pamilya ang kapangyarihan. ating sa Hindi na namamana ang pwesto. pagka Mas maraming pagkakataon ang iba. Mas maraming pondo para sa serbisyo. Mas tunay na demokrasya. Kung hindi maipasa, ganoon pa rin. involves Parehong pamilya, parehong sistema, parehong kahirapan, walang pagbabago. ingge Gusto mo ba dyan? Gusto mo ba ganyan forever, mga kaibigan? guts. Ang kasagutan ay nasa inyo. Kaya nga, mahalaga na pumirma sa People's Initiative. Dahil ang bersyon ng Kongreso ay mahina at puno ng lusot. Piece of dirt. Ang dapat isa lang, ito ang tunay na batas na sakop hanggang ika-4 na antas
kasama na ang pinsan, Yang at ban ipinagbabawal ang pagmamana ng pwesto. Karapatan ang mamamayan ay ipaglala Yan ang mga kaibigan, ang sabi ko nga, ang pananaw ko sa ating natin sa itong anti-political dynasty bill na dapat talaga maipasa na po ito. So meron din akong sinabi kanina na dapat talaga kung ayaw nilang ipasa, di mismo na ang taong bayan ang magpapasa niyan. Yung sinasabi ko nga na isa dapat lang at saka yung People's Initiative na diyan makikita nyo rin sa Facebook. Type nyo lang sabi dapat isa lang. Yan. Movement. Dapat isa lang movement. Lalabas po yan. Para at least magkaroon po kayo ng impormasyon na dapat yan po na sabi ng anti-political dynasty bill talagang maisulong, maipasa na po yan at maisabatas. Ano mga kaibigan? So, inabot na ako ng oras mga kaibigan, yun na lang, sa bukas ulit pa, at magsasama-sama na ulit po tayo para po sa ating programa at pasensya na at medyo natagal-tagalan po. But ngayon, tuloy-tuloy na naman po ang programa natin Please follow, like, and share Alejandro Broadcasting Network sa pangunguna ng ating General Manager Sir D. Alejandro B. Alianza Jr. at syempre yung CEO ng Dalaga Home Depot, Ma'am Sel Natur. At sa ating mga sponsors na andyan sa screen, makikita po niya, Dito ang Maraming salamat po. Siyempre, ang ating technical on board, walang iba po, si Sir Jonathan. involved kasama si Sir Dirt At ito naman ang inyong lingkod, si Sir